Si Lord ngayon sa akin buhay. Kasi may dami akong overtime, dami akong pangangailangan, dami akong kailangan sa aking buhay. Diyan ka muna, Lord. Exit mo na ba dito? But when we are through suffering, ngayon, hahanap na, Lord, saan pa? Saan ka natatago? Natutulog ka ba, Lord? Then we, on our senses, have we offered our lives kapalit ng kamanyang sakripisyo? Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourself with the same mind. Paano ba yung pag-preparation natin, Panginoon? Following Jesus requires fidelity of faith. Isa lang. Hindi infidelity, fidelity of faith. There are no equals to our love for Him. Diba? Paano naging equal? Unconditional yung love niya eh. Eh tayo, sabi pa niya, kita-kita. Ngayon, mahal mo siya, bukas hindi na. No, iba na yung itsura niya, hindi ko na siya mahal. Namuti siya, namutla siya. Ngayon, may buhok, bukas walang buhok, hindi ko na siya mahal. Hindi pwedeng ganon. When we love someone, till death do us part. O, di ba? Kaya nga sabi ng salita na bakit, no one can separate. Kasi walang, sino mga makapag-separate sa pinag-isang dibdib namin, Panginoon. That's how unconditional will become. Pero, paano natin ginagabayan yung ating masarili? Hindi. Kasi bakit? We have different mindset. May daming plan, hindi. Kulang pa yung isang roofing ko, kulang pa yung 100 hectares na patayuan ko ng mga ganito. Di ba? Kasi marami tayong plano. But plano, walang problema po yan. But our plans will be considered together with the plans of God. Yun ang magiging mas more effective. Even sa lahat po ng gagawin po natin. A kind of loyalty God calls. Ano bang sabi? Jesus has endured every pain and suffering for our salvation. Pero tayo, konti lang sinundot, hindi na. Ayoko na. Sabi pa, this is the kind of loyalty and fidelity we need to have that will endure through great struggles. Kasi bakit? Hindi natin makakayanan yun eh. Kasi pinit nga tayo eh. Pero pag nandun ang ating Diyos, pag kinikilala po natin yung banal na Espiritu, alam na alam ng Diyos na makakaya natin lahat. Kasi nasa salita niya eh. Ano sabi ng salita niya? Wala kang magagawa kung apart from me, you cannot do anything. Ganun po yan. Hindi kung ano eh. Kasi matalino eh. Dami ko nga ng degree. Anong magagawa sa degree mo kung yung kaloob-looban ng puso mo hindi man nakaline sa Panginoon? Isa pa rin siyang basura. Isa pa rin siyang walang saysay. But when we always recognize God, that fidelity, that struggle, that pain, oo nga, nasaktan ka, iniwan ka, pero yung pain na yun will come to blessing. Ganun yung love ni Lord sa bawat isa. Whoever wishes to come after me, deny himself. Hindi pwedeng pick up, okay na ako. Kasi nakabangon na ako. Hindi pwede. You and I should deny. Kailangan natin talikuran kung ano mang meron tayo. Hindi. Marami akong ariyan. I gain this from my righteousness. Oh? Ni minsan, we haven't been righteous enough. Only from the righteousness of God, naging righteous pa tayo. When we follow Christ, we deny everything. O, di ba? Hindi ibig sabihin na deny niya, wala na kasi, pinapalo ko na si Christ. Hindi. We need to action. Makikita sa ating mga sarili na namumuhay si Jesus Christ sa buhay po natin. Hindi ibig sabihin, hindi, nagbago na ako. Dami ko lang pinagdaanan. Ito na yung mga accomplishment ko. Hindi pwede. Why? Because lahat ng meron na sa mundo, which is only for this world. Hindi mo siya madadala sa kangharian ng ating Diyos. Eh dun nga, nakaantay na yung pure gold. May isa-isang tahanan na palasyo. Gold pa niya, silver pa. Pero bakit hindi pa rin natin maranasan? Kasi bakit? Our heart is full of grief.
Iba yung nasa laman yung puso natin. But sabi pa ni Lord, following Jesus, is a committed action. Nandun yung commitment. Hindi lang siya, sasama ko sa ministry na to, okay na to. Nandun yung commitment. When we are in the music thing, nandun yung commitment. Kasi bakit? When we are part of that ministry, we already sending the Word of God through music and sound. Nandun na siya. Namamalayo. And how we speak blessing to blessing, andun na din yung salita ng Panginoon. But kung makikita po natin sa ating, schedule ko ngayon dito, schedule. So ngayon, na-jeopardize yung gawain ng Panginoon. Kasi bakit? Saan ko pa dapat iuna ito? Ito. Diba? Kasi dapat nga, we always set. Kasi ating Panginoon ay, siya? Naging seloso po siya. Ayaw niya yung may mahal kang iba. Gusto lang niya siya lang mismo at siya lang. Love and honor God alone. Hindi pwedeng ito, okay na ako. Babawi ako sa iyo, Lord. Mag-overtime ako to. O babawi ako sa Lord, pupunta na. Pinaka-importante lang. O hindi na naging importante si Lord sa buhay natin. Pag inuna natin si Lord, dadagsa yung blessing sa buhay ng bawat isa. It triggered by previous action step, denying oneself and taking up His cross. O diba? Kailangan hindi na tayo lilingon. Kasi bakit? Magiging asin po tayo. O diba? Hindi ka na naging asin, dapat nasa obeying the Word of God as a light. But if you cling to your light, you will lose it. And if you let your light go, you will save it. O, diba? Kasi hindi mo na, bakit? Hindi, dami ko ng ari-arian, paano na siya, Lord? May iwan mo nga siya kasi katumbas doon pa rin 6 feet below the ground. Wala kang, kahit gaano pa tayo, merong salapi sa buhay po natin. Hindi po natin siya madadala. Pagawa pa yung pinakamagandang commemoration para siya, hindi, walang saysay pa rin po siya. Kasi bakit? Lahat po ay mawawala. Only your soul will be free. Tapos gusto ba natin yun? Sino mapag-iwanan? Baka yung mapag-iwanan po natin, mag-away-away pa sila. Sa kapirasong lang, mag-away-away pa sila. Kaya sabi nun, kailangan po natin talikuran. Hindi masama. Because why? God blesses everyone. But God bless to bless others. Ganon po siya. Hindi, God bless so that I can build mansions for me. Hindi po yun. When He bless, He will bless us and bless more sa ating mga buhay. Sa ibang salita, sa maliit na bagay ay nining ni ang kadami-daming pagpapala sa ating mga buhay. But only, if truly we serve God faithfully and hear and speak His word sa ating mga buhay. To deny ourselves from everything that we desire in this world. Ano yun? Kailangan nandun yung sacrifice. Di ba? Hindi lang siya pwede dinanay mo, wala kang sakripisyo. What more in taking up one's cross? Dininay mo na siya. Paano ba kung daladala mong bitbit yung cross na kailangan mong kargahin? But when we try, hindi kaya ko to kasi kaya malagpasin ko lang. Hindi. Kailangan kaakibat ang ating Diyos na buhay. Kailangan we recognize the Holy Spirit to always guide us sa ating mga paglalakad sa buhay. We always have that battle in the mind. Saan ba ako susunod? Saan ba ako pupunta? Nandun lagi yung, parang may bumubulong sa akin. Yun yung banal na espiritu. Pag iba yung bumulong sa'yo, delikado na yun. Pero pag huwag kang pumunta dyan, masisira ang iyong kinabukasan. Mapariwara ka. But when
we commit our lives to God, we always have that spiritual battle. Nandun yung battle lagi. Kasi, sino magtatagumpay? Yung favorite ng kaaway ay nandito sa simbahan, hindi nasa labas. Kasi dito, pilit na tayo ay magiging righteous in God's eyes and life. Pero kung nasa labas na, hindi sinasabi po natin na nandun sa labas ay masasama silang tao. Kundi what more when you are on this church? Knowing that the Word of God is shared and transpired sa buhay ng bawat isa. We refuse to sacrifice anything in the battle. Bakit? Kasi natagumpayan po natin eh. Ating karangyaan, ating edukasyon, ating maipon, hindi natin sinasakripisyo. Baka mawala siya. O paano siya kung nanakaw? Paano siya kung nasunog? Paano siya kung nawala? Kaya nga, nothing in this world is permanent. Hindi, maraming permanent. Nagkukulod na lang ako ngayon eh. Oo nga, nagkukulod. Pero, hindi pa rin naging perfect. Kaya, all we want is the victory, na pangmadalian lang siya. Hindi dito. Easy way to eh. Shortcut to eh. Mas naging long out. Kasi bakit? Sarado na pala yung daan. Ngayon, babalik ka. Ngayon, gagawin ko yung trabaho ko. Mas madali to. Eh, paano mas natagalan siya? Kasi bakit? Nag-shortcut to. Mali pala yung inumpisahan. We always, kaya nga siya mahirap ha. The roads to destruction ay malawak. Ang lawak po niya. Everyone is free to go. Pero the road to righteousness in the kingdom of God ay maiksi lang. There will be trials happening in our life. Kailangan natin matagpuan ng baysa. Gusto ba natin ang bawat isa makikita pa rin sa kahangyarihan ng Panginoon? Amen. Because that is everlasting to everlasting. Permanent na po yun. Hindi na yun uulit. Hindi, babalik ako kasi ulitin ko yung buhay ko. Walang ganon. Sabi pa ng salita naman, pag tayo'y namatay, comes after judgment. Kaya, Jesus emphasized a mindset that would sacrifice in the battle. Anong mindset na yun? If yung mamata has caused sin, kailangan daw i-plan out. O, pag yung kamay mo nakasalanan, kailangan putulin. Literally speaking. But God said, did Jesus mean we should literally pluck out our eyes and cut off our hands? Literal ba yun? No, yung iba, hindi, kailangan kong putulin. No? Paano? Wala ka ng kamay. Hindi naging isang the wisdom of the Lord will always teach us. Pag sinabi mo na yung nakakita ng masama yung, syempre, we deviate, we change that pace. Kailangan, pag nakagawa siya, offer to our God na there will be a repentance. Kailangan natin magbago yung ating. Kailangan magbago ang pamumuhay natin sa mundong ibabaw na ito. But if we always come back, papalik-balik lang siya, dapat putulin mo na lang. Kasi laging gumagawa ng masama yung gawin mo eh. Yung isa mo, dalawa na. Yung isa na nagkasala, tinanggal mo yung isa. Ngayon yung isa naman nagkasala, wala ka ng mata. Pero ang sabi nyo, better are the blind. Kasi bakit? Hindi sila nakikita ng masama. Than for the people who have two eyes. Pero lahat naman ay lustful in the eyes of God. God's will for His people is that they do not engage lust. Kasi hindi dito na sa kingdom of heaven. Requires righteousness that is perfect as God is perfect. Hindi nga say, always been saved. Righteous from God, meron na ako eh. Pero hindi ibig sabihin, tapos na. Kailangan po tayong mamuhay, lumakad sa in righteousness to our Lord Jesus Christ. Hindi ibig sabihin na everything is finished. Finished na yung ginawa natin. Lahat ay pwede tayong gumawa ng masama. Hindi po yun. Namumuhay tayo para nandun yung glory to glory na pagbabago. Nandun yung pamamalakad
na bilang isang tunay na Kristiyano. O, anong gusto ng kaaway? Kailangan nakadilat ka lang lagi. O, sexy nakita ko. Mas maganda yan. Pilit mo ng saray ang mata pero hindi yung kalaban. Tignan mo pa. 1 minuto pa, 1 segundo pa. Gawin mo pa yan. Mas masarap yan. Okay pa yan. Mas maging magkasagana ka. Hindi. Yun ang gustong-gusto ng kalaban. Oh, be very careful for a little lies. That's heart adultery. Whoever look at, babae man o malalaki, hindi sexy siya, maganda siya, matipuno, gwapo, matangkad. Hindi okay. That is already last. When our back of the mind, iba na pala yung nakikita po natin. Wala na palang siyot, o iba na ng imagination, iba na makikita po natin, parang daming bulak ng daming lumilipad na imagination. Kasi bakit? We are all created with high intense intellectual knowledge. So, di ba? Kaya makikita mo yung isang engineer, pag pumasok ka, even that is bare, alam na niya, nandun yung ilaw, nandun. Kasi bakit? We have been given that gift. Paano kung nakikita when in terms of love? Pag magkita mo na nakashoot, ganda na. Parang nanginginig ka na. Hindi pwedeng ganon. Turn out from evil thoughts and minds. What can we do about lust? Take radical step. Read the Word of God. Study the Word of God. Treat your body as a blind amputee. O, di ba? Treat your body. Putol siya, bulag siya. Kasi bakit? Kailangan, ang nakikita lang natin, ang the righteousness path of life. Hindi yung kalaswaan. Next, take responsibility. We are not responsible pag hindi tayo responsible. Paano yun? When we have responsibility in life, alam po natin ano yung tama at saka mali. Kaya nga nandun yung always win battle, alam na natin mali, ginagawa pa rin natin. Take notice of early warning. We always know that there will be warning. Alam po natin yun. Kaya may red, orange at saka green eh. Pag orange na, kailangan mo na mag-stop. Hindi mo na kailangan pagpatuloy pa siya. Pero bakit pa rin natin pinagpatuloy? Because we have that free will gift. Gusto pa rin natin pangunahan. Take time to feed on God. Ano ba? Kailan ba ako nagbasa ng Bible? Ilang dekada na ba yun? Ilang months na yun? Ibang years na yun? Kailan ba ako nagbukas ng Bible? Even we read the Word of God electronically. Then take time to renew higher love. We renew. Nagkasala man tayo. Hindi, okay na nga eh. Kasi sabi ko nga, we are living by grace. Tama. We live by grace. Pero yung grace ni Lord comes also that law. If we are lawlessness in that law of God, wala pa rin sa yung grace ng Lord. Do you murder in your heart? Hindi, malinis ako. Kuya, wala akong murder. Pero sana mamatay siya. O, di ba? Ganun ba? We all becomes murder. Nandun yung boss ko. Nandiyan na. Nandun na yung anger natin. Kaya how we arm yourself? Tutusukin ko yan. May daladala. Hindi. Walang ganon. Bilang isang Kristiyano, we speak always blessing. We speak always peace. We speak always love. Kaya nandun eh. Love, joy, peace, kindness, gentleness. Oh. Pagdating sa dulo, may self-control. Kung wala kang self-control, wala na, di ba? Away. And we distract, even our words, we distract the humanity of a human. By saying lust is adultery in the heart and anger is a murder of the heart, must be setting the audience. Ano ba yung sabi? Jesus is highlighting how dangerous thoughts and desire can be. Gaano siya naging kapanganib. Being led, our lust, rather keeping our desire under control, is a path of destruction. Kaya ang destruction, ang yung gusto ng kalaban lagi, to kill, steal, and destroy. Pero yung ating Panginoon, anong papunta sa atin? Is to give love, to save each and every one. Kahit na nagkamali po tayo, kahit anong meron sa nakaraan, God always here. Kasi bakit?
We are the sons and daughter of Christ. We are a church, and He is headed sa ating mga buhay. Sabi pa nga, when someone hate us, we always bring the ties. We never build blocks. We never build barriers. We never build walls. Kundi bridge lahat. Kahit tayo ang hindi may kasalanan or tayo may kasalanan, we always try to reach out others. Di ba ang hirap? Siya na nagkasalanan, ikaw pa magpatawad. O, di ba? Pero yung gusto ni Lord paano pa yung kaaway mo? Di ba? Nandiyan, na. Paano pa susugurin? Kaya, look back step. Huwag kang sumuko din. Pag ganun sinabi, sorry ka pa rin. No, di ba? Mas lalo siyang mag-imbira na sa'yo. Nag-sorry ka na ganun kasi yung plan ng tao. But when we retaliate, wala. Sabog yun. Kaya nandun lagi yung mind over spirit, control over spirit, and the Holy Spirit lives in our lives. Kailangan nandun yung banal na Espiritu. The Holy Spirit never resides in our lives that is full of darkness. Mahirap. Paano sisidlan yung maputi sa itim? Hindi. Kitang-kita yung kadumihan. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you. Diba? Napakaganda. When we live on the Word of God, napakagaan at mahimbing yung tulog po natin. Totoo po yun. Pag may kaaway po tayo or may nasaktan po tayo, try mo matulog. Hindi. Kasi gulo-gulo siya. Tatakbo-takbo sa isip mo. Hanggang gumising ka na, hindi ka na nakatulog gumising ka ba? Hindi. Gising na gising ka. Even pikit yung mata mo. Kasi bakit? Andun siya pa rin. Because the battle is always in our mind. Kaya nga, we always speak peace. Pag may kagalit, pasensya, magpatawad. Ang hirap niya. But when we practice, kaya nga practice always makes perfect. And being a lifestyle with God, magiging perfecto pa siya. Even we are not perfect, we will become perfect in Christ's righteousness. Hindi because hindi. Uminom na ako ng vitamins, naging perfect. Hindi. Walang perfect sa ganon. Being perfect is when you receive and the Holy Spirit resides in your lives. As it is written, there is no one righteous, not even one. Walang sinumang matuwid. Kahit isa. Kaya may sabi, hindi. Ako righteous. Ilang libro na nabasa ko, ilang Bible na ako. Naging obispo nga ako. O naging mga pastor ako, naging righteous na ako. Hindi. Even pastors, even bishop, walang naging righteous ang ating Diyos, Panginoon lang. But we aren't like to live a righteous life. Kailangan sumunod po tayo sa matuwid na daan. Dito kayo sa magandang daan. Tunay na daan, walang tunay na daan, kundi ang ating Diyos na buhay lamang. I am the way, the truth, and the life. No one's coming unto the Father except through Jesus Christ. Ganun po yun. A major aspect of gospel, anong sabi? Nobody can be righteous enough on their own. The kingdom of heaven only by the cross of the final blood that was sacrificed through our sin, which is Jesus Christ. Siya lang. Kung ilang tupa na kailangan mong slaughter, hindi pa rin siya makapagtanggal. Siya muna kasi yung halimuyak ng one, God releases. But our sin will never be eliminated. Di ba? But only the Lamb of God, which is Jesus Christ, who takes away the sins of everyone. It is better for us to prune. Kailangan, sinong maging sa gardening ito marunong? Pruning. Kailangan po natin tapasin, tapyasin. Huwag na kung sinugin nyo, wala na. We should presume na ating mabuhay, kailangan magbabago at magbabago po siya. Kaya yung for glory to glory siya. Yung step by step. Pag dumilat, early in the morning yung mga mata po natin, praise God, may pagbabago sa buhay. Pag dumilat siya, ganun pa rin. Lagi naman siya nakadilat.
Hayaan mo na lang siyang dumilat siya. Kasi bakit? Walang saysay ang ating pamumuhay sa mundo. Hindi, okay na kuya eh. Dami ko ng ari-arian. Paano po? Kasi yung buhay natin kunin na ni Lord. Di ba? Nakagapos pa ba tayo? Di ba? Laki ng kadena. Or laki ng blocks, laki ng anong kadena. He ceased from sin. Hanggang ngayon pa ba? Andun pa rin tayo, pabalik-balik. Hindi, okay na ngayon pa lang. Bukas gano'n na naman. Hindi, okay, gano'n pa lang. Bukas gano'n na naman. Paulit-ulit na lang siya. Hindi naman tayo napabawi kasi masaya tayo. Masaya ngayon. Paano na bukas? Kaya sabi ng salitang Panginoon, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Kaya nga wala, it is finished eh. Pero hindi ibig sabihin, tapos na. Kailangan pa rin araw-araw, minuto-minuto, segundo. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Worship the Lord of God day and night. Kailangan po natin the mindset. Yung mindset, tanggalin po natin. Ano yung... Kasi bakit? Pag gumawa tayo ng kasalanan, deliberate yun siya eh. Deliberately and forcefully, we are doing it. Huwag sabihin na, gawin mo yun. Hindi naman eh. Kasi bakit? May sariling pasya po tayo ginampanan sa ating buhay. Even from start. Nakikita niyo si Eva. Sinabi ko siya, tingnan mo niya. Pero he gave this to Adan. Pero hindi ibig sabihin na may utumutok sa kain naman yan. She was being tempted. Pero we deliberately cause anything sin in our life. Hindi ibig sabihin, tulak mo siya, may kasalanan, hindi. Whoever commits sin also commit lawlessness, and sin is lawlessness. Wala po siya sa kahangyarihan ng ating Panginoon. Mindset regarding pursuing the lust of flesh. The manifestation of having ceased from sin, a believer who suffer for doing right while remaining obedient to God. Kailangan gumagawa po tayo ng matuwid at nagre-remain po tayo sa ating Diyos ng buhay. When we pursue of the... Pero ang hirap kasi sabi ni Lord, tatlong bagay na magpupunta sa impyerno. Lust of the flesh, pride of the life. Ano ba yung isa? Amen! Kaya ganun yun siya eh. Kailangan po natin siya paulit-ulit na namnamin yung salita. Pag may pride ka, chicken ba siya o ano, ganun pa rin yun. Pag nakita mo nga lust of the eyes, makikita mo kung anong napaganda, we are always been deceived in life. Paano dinideceive? Ito, magandang trabaho, bibigay ko sa iyo. Mawawala ka na sa gawain. Ito magandang overtime, mawawala ka na sa gawin. Ito yung bahay na ipatitira ko sa'yo, mawawala ka na sa gawain. Ganun po siya. Lust of the eyes. Kaya, we break, hindi sa sariling kalakasan po natin. That bondage will always be break. The victorious sufferer carries and not of triumph. Paano po siya? Peter didn't mean believer as no longer commit any act of sin. But yung old life po natin, ay nagbabago po siya. Yung old life natin ganun, ganun pa rin ngayon, wala na. Paano tayo nagbago? Masungit ka yan, hanggang ngayon masungit ka pa rin. Hindi pwedeng ganun. Ngayon, smiley face ka na. Hello, hi, good morning. Kahit magalit na, good morning. Ganun po siya, good evening, thank you. Always, we compensate and say things, good things. Ganun po yun. Pag galit siya, thank you. Parang batuhan ka na yun. Kasi bakit? Kailangan natin suklihan. Kaya sa'yo, pag binato ka ng bato, anong batayin mo? Bato rin, tinapay. Hindi siya masakit. Di ba? Thank you, may pambawad ako. But we always get that blessing in our life. Sabi, this manifestation of the believer,
In 1 Corinthians 15:57, but thanks be to the God who gives us the victory through the Lord Jesus Christ. Di ba? Only Jesus Christ can break, kasi siya lang yung susi, answer for every sin na nagkaroon sa mundong ibabaw na to. From bondage to freedom. Diba? Connection by faith in Him, escape from the power ng darkness, and we came over to the light of God. Because of Jesus Christ. Hindi sa ating sarili, kundi sa ating Diyos na buhay na si Kristo. Now, what is God's will? Dami natin, ano ba ang will ni Lord? Dami nga binagdan, will ba ni Lord? Lahat nangyayari po sa buhay po natin ay will ni Lord. Masakit siya, or hindi siya masakit, will po yun ni Lord. Ngayon, kung isa-isahin po natin, He lived for the will of God. Ano yung una? Your word is the lamp to my feet and the light to my path. Trust in the Lord, o di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all the ways acknowledge Him and He will give you. No. Right path. There are many plans of man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel will stand. For I know the plans I think towards you, says the word. Prosperity, blessing. Kayo yun yung will ni Lord. Pero nandito na yung will na sinasabing Lord, God's intentional will. From start, makikita po nila, walang ginagawa yung tao, namumuhay, hindi nagtatrabaho, kundi puro blessing, pagkain, nandun na lahat. Kasi yun yung intention ng will na Lord. That is intentional will. Yung intentional will is for us only to worship God, glory to God, and communicated to God. Ganun siya lagi. Yun yung relationship po natin, yung una. Pero ano nangyari? There was the permissive will. Ano yung permissive will? Ngayon may free will na tumatay. Okay, we eaten that apple. Yung tama at saka mali. Ano nangyari ngayon? Pupunta ko dito, pupunta hindi. Pupunta ko dito, pupunta hindi. Ganun na nangyari. Kasi there will be battles already. It is, sabi, what God wanted Adam and Eve, yung extension from you and me, pero hindi pa rin ang putol. O, di ba? Binigyan pa rin tayo ng chance ni Lord. Ganun kabait si Lord. Pero may will na. Kaya kung dumaan ka dyan, wag. Pero pinatuloy mo pa rin. Bayad ka na ng 3,000. Ganun na yun. Sabi niya, huwag kang dumaan dyan, mahulog ka. Hindi. Matibay ako, Spider-Man ako. Nahulog ka talaga. Ganun siya. That is permissive will na free will po ng bawal isa. Permissive will guarantees free will, but it will comes to self-centeredness. Kasi iniisip natin yung sarili na yun ako, I. Ganun siya. Hindi yun will ni Lord. Yes, will pa rin siya ni Lord, pero may free will na tayo nagagampanan. And the last ultimate will, tatlo lang kasi siya eh. Ano yung will? Is God's ultimate will. Yung babalik pa rin sa intention will ni Lord. Diba? Napakaganda. Pero, mas gusto pa natin yung permissive eh. Kasi may free will na tayo. Mas gusto pa natin tayo yung masunod, hindi si Lord. Magpawag ka na, hindi. Magdadram ka na, hindi. Nahihirap siya. Kasi bakit? Ayaw pa rin natin. Pwede ka naman mag-message, hindi pa ako handa. Kailan ka ba maghanda? Start! We start always keep start. Pag hindi siya nag-start, hindi ka talaga magsimula. Kaya may start eh. Tapos may finish. Eh kung walang start, may finish ba? Walang finish. Ultimate will, we abide in God's word. Yung will ni Lord. Yun yung intentional eh. Napakaganda yung intentional will. Kakain ka na lang, libre pa eh. Ganun yung ultimate will ni Lord. Pupunta tayo sa heaven to worship, to praise Him. Pero gusto natin sa impyerno kasi mainit. Magluto-luto ka ba doon? Pero ikaw yung niluluto. Hindi ganun yung will ni Lord. Kailangan sa ultimate ni Lord kasi yung intentional will to make us all live a happy life. Kaya sasabi sa Revelation, there will be no more tears. Oh,
Nandun, nakasulat siya. Hindi ako nagsabi, si Lord. Kaya, tayo po'y mag-isip, mahirap na. See, Jesus cried, if only, sabi po ni Lord, could take, yung hindi ko na to, pero yung will nyo pa rin, Lord, masusunod. Ganun ba tayo? Hindi, will ko pa rin. Huwag kang pumunta niya, pumunta pa rin ako. Kasi bakit? May mas gandipala, hindi naman tunay gandipala yun eh. Sabi nga, huwag mong pasukan ganyang bagay. Masisira yung buhay mo. Pero pinasok mo pa rin. Ngayon, paano ka na mag-exit? Mahirap na. Jesus suffered for us by suffering. Pero anong He is committed for you and I can of myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is righteous because I do not seek my own will but the will of the Father who sent me. O, di ba? Siya'y Diyos, pero ina-acknowledge pa rin niya yung Diyos Ama. Every day, every second. Ano yung pinakamataas na buhay ng ating Lord? He always prayed. Ngayon, kailan tayo nag-pray? Kung nangangailangan na tayo, pray. God, kasi nangangailangan ko. Kailangan ko ng gamot, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng overtime. Pray. Pero kung nandun na yung blessing, wala na si Lord. Nandun na yung sasakyan, wala na si Lord. At maraming nangyayari ganon. And it is a fact, even Christian lives. Victory in Jesus. There is always victory in Jesus when we are living the life of God. Hindi yung victory na tayo ay nagtagumpay dahil maraming tayong tagumpay sa ating buhay. Naging cum laude, summa cum laude, 10 taon sa college. Hindi yung victory kung anong meron ngayon. But victory in Jesus Christ, we separated from this world. Kaya we are also called saved and holy. Separation. Hindi masama. Kasi blessing siya eh. Kaya nga sabi, lahat ng nakikita nyo, pwede nyo siyang endured in your lifetime. Pero hindi kayo mapasama. I have stopped sinning. God disappointed me more time on this earth when I must answer to Him how I live my lifespan. Lahat po yun mangyayari. Kahit anong po tinatago-tago po natin on that judgment day, lahat ay magpa-flashback. From childhood, sabi ko nga, even when we are hindi pa nasa womb, alam na natin ni Lord kung ano yung kinabukasan ng bawat isa. Alam na ni Lord, nakasulat kung sino yung partner nyo. Ngayon, hindi ko yung partner na hanapan ko eh. Kasi iba kami. Opposite kami, siya left, ako right. Paano kami magkuhan? But may pagtuturo sa bawat biyaya ng binigay ng Lord. That victory comes only when we serve Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya, ano yung mindset na kailangan natin? Una, the mindset that Jesus Christ suffers in the flesh. Kaya hindi po tayo matatakot. Even we face trials, temptation, discouragement, paglalait, pagpakumbaba, Jesus is always been there. Mindset that Jesus Christ ceased from sin. And we also cease from sinning. Hindi natin ipagpatuloy kung ano man meron tayong nakaraan. O meron man nagsisimula ngayon, kailangan na siya putulin para maging bagong buhay. At ang pangatlo, Jesus Christ lived for the will of God. And are we ready to live for Jesus Christ and our God the Father through the guidance of the Holy Spirit? Amen? Kailangan mamuhay po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay.